Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Medyo hindi magandang balita ito dahil medyo tatagal ang gyera dahil dito sa mga hindi kumpletong nasirang mga missiles o mga stockpiles ng mga drones, missiles at nuclear bombs ng Iran na nakabaon at nakatago mismo sa napakalalim na mga underground city which is hindi naabot ng bunker buster. Kaya ito daw ngayon ang pilit na i-recover ng IRGC regime. Gusto nilang hinukay na nga ito naumpisa na itong hinukay. 3 araw na ito na pinaghuhukay nila yung entrance na mabuksan para makalabas yung kanilang mga missiles. Kasi grabe talaga yung pagbomba ng Amerika, gumuho yung mga tunnel. Kaya ang ginagawa ngayon ng Iran, ng IRGC ay nilinis ang entrance para makapasok yung kanilang mga trucks at muling ilalabas yan. At kapag nailabas yan ay babalik na naman ang sigla ng mga IRGC na yan. Kaya meron tayong video dito courtesy ng Times Now channel. Eto, ating pakinggan. Drone arsenal surges. Buried launchers return to activate combat role. Missiles recovery signals. Iran's rapid military comeback. Iran's war machine is not down. It's rebuilding fast. As reported by the New York Times, drone strength has already climbed back to 40% of pre-war levels. After weeks of sustained strikes, this signals a sharp recovery curve. Galing sa 30% na lang na lifeline ng kanilang mga drones at missiles, ngayon bumalik daw sa 40%. Pero alam naman natin na ang channel na to, Times Now, ay isang channel to ng India Kaya ang India medyo kumikiling yan sa sa Iran. Kaya yung kanilang mga vlog ay pabor na pabor sa Iran at hindi nila pinapaboran ang US. Kaya dito pilit na sinasabi ng channel na ito na buhay pa rin ang arsenal ng IRGC. Anyway, atin lang panoorin, baka totoo, diba mga kababayan? One that keeps aerial capability active and operational despite battlefield pressure. Beneath the surface, recovery is underway. As reported, Iranian forces are digging out buried launchers and missile systems from underground sites, assets not fully destroyed but temporarily blocked. Ang karamihan ay hindi na-destroy. Kasi yung huling mga underground city na ginawa ng Iran ay mas malalim na yun. Alam nila na 60 meters from the surface of Earth ay kayang tagusin ng bunker buster yung 60 meters na makapal na lupa. Kahit may konkrito pa doon sa 60 meters, babarinahin pa rin yan ng bunker buster. Kaya ang ginawa ng mga latest underground city ng Iranian ay more than 60, nasa 70 to 80 meters below na, hindi na siya maabot pa ng bunker buster ng Amerika. Pero yung mga dating nila nagawa, siyempre hindi na nila babaguhin yun kasi magastos na. Yun yung totally damaged na tinamaan yung mga 60 meters lang nalalim na mga underground city. Imagine ang 60 meters ang isang palapag ay 3 meters yan ng building. Dalawang palapag ay 6 meters. So imagine ang 60 meters, ilang palapag ba yan mga kababayan? Grabe ang lalim-lalim na yan pero kayang abutin yan ng bunker buster ng Amerika. Kaya ang ginawa ng Iran ay grabe talaga. Ang gastos-gastos Nasa 70 to 80 meters deep na mga underground city na ginawa nilang imbakan ng kanilang arsenal. Nakagaya nito, nakita nyo. Grabe, nakahilira yung mga missiles tsaka mga drones. Okay, patuloy tayo sa Times Now channel. The focus now, restore access, reactivate platforms, and bring hidden firepower back online, turning damaged infrastructure into usable combat capability once Okay, again. so ito ang reaction ko dyan. Kahit na may ahon nila yan o mailipat nila ng lagayan, ay
nawala na kasi yung mga operator niyan eh. Natudas na yung karamihan ng opisyal na marunong mag-operate niyan. Lahat kasi yan ay computerized na yan. Hindi yan katulad ng mga dating klaseng missiles nila na kapag i-on, ay itatarget mo lang yon na gamit manually. Pero ngayon ay Chinese technology, mayroon na rin silang mga target system na gamit ang itong satellite ng China. Kaya ang problema, wala ng mga operator. Kaya kahit na ma-recover nila yan, wala nang eksaktong marunong gumamit niyan o magpalipad niyan. Kaya medyo useless eh. Kasi palapit na yung ceasefire na matapos. By Wednesday, tapos na ang ceasefire. So by Thursday, pwede nang bombahin mo rin ng Amerika ang Iran. At kapag nakita nila yung mga binuksan na tunnel na nasarado noon ng pagbomba ng Epic Fury, ay muling bombahin yon para masara muli. O baka papasukin na yan ng US troops at tuluyan ng bombahin ang loob niyan, mga kababayan. Kaya grabe, umatikabong bakbakan ngayong Thursday sa Pilipinas, Wednesday sa labas, ay mag-umpisa na naman ang US bombing. At sa panahon na ito, mas malakas na mga bomba ang gagamitin ni Trump. O tapusin na natin ang balitang to, courtesy ng Times Now channel. The numbers underline the scale. The numbers underline the scale. As reported by the New York Times, nearly 60% of missile launchers remain intact, while up to 70% of systems could be recovered. That means a majority of Iran's strike backbone is not lost. Repairable It nga. is Hindi repairable. wala yung 70% ng kanilang mga missiles. Pero ang tanong diyan, nasaan na yung mga operator niyan? Wala na eh. Tsaka yung kanilang command center kung saan nandoon yung mga computer na mag-operate diyan, wala na rin. Kaya paano paliparin yan? Yan ang tanong diyan, mga kababayan. So bibilang pa ng ilang buwan para makukuha sila ng mga eksperto na mag-install muli sa mga computers, mga radar, itong computer na mag-link sa satellite para sa targeting system, paano i-target yan. Chinese technology, mag-hire na naman sila ng mga inchik. Di ba mga kababayan? Anong masasabi niyo dito sa natirang threat ng Iran na mayroon pa daw sila 70% capabilities na pwede pa silang magipagdigma sa Amerika? Nakakatawa naman ang ganyan. Kung susuko kayo at gusto pa kayong mabuhay, sumuko na kayo at pumirma kayo sa pinapirmahan ni Donald Trump. Bukas sa Islamabad, pipirma kayong mga IRGC kayo dahil kung hindi kayo mapipirma, tatapusin kayo ni Trump at mas malaking bomba ang ihulog sa inyo. Kuha nyo, mga IRGC, ang tigas ng ulo nyo nakasimento. Kasing tigas ng mga bunkers nyo na binuhos na simento sa inyong bunkers. Ganun katigas ang inyong mga utak. Hindi nyo alam na pumanaw na yung Diyos nyo, anak ng Diyos nyo, na bading, pumanaw na rin. Kaya kayo, na mga natirang IRGC dyan, ay pwedeng pumanaw din kayo bukas mismo. Kasi nauna na nga yung Diyos nyo Akala niya invincible siya Kaya, mag-isip-isip kayo dyan, pumirma na kayo sa pinapirmahan ni Donald Trump para kayo'y mabuhay, meron kayong immunity. Hindi kayo ikukulong ni Trump. Yun ang sabi ni Trump. I will give you immunity if you surrender peacefully. Ayun. Kaya pumirma na kayo para immunity. Huwag na kayong mahiya sa supporters nyo na sumurrender kayo. Alright? Okay, so ako'y magpaalam na mga kababayan. Anong masabi nyo dito sa meron pa daw na tira na maraming missiles? Wala namang operator, di ba? Ng Iran. Patuloy pa kaya ang gera? Pag-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nag-subscribe at nakabisita ngayon, maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Yan ay malaking tulong. Hanggang sa muli, God bless us all. It's love and peace at hindi gera. Hanggang sa muli. Paalam. Cody.